Alright, so mga madam sir, no, time first episode naman po tayo muli dito nga po sa podcast ng ating Mahalima SB90 dito nga po sa Spotify. So this time papanoorin naman po natin ang episode ni Josh Callen. So episode 10 na po tayo rito na may pinamagatang Getting It Right nga po. So mga madam sir, samahan niyo po akong panoorin to. So tuloy-tuloy nating papanoorin to. So after natin dun kaya Pablo, kaya Ken, so this time na kay Josh naman po tayo. Episode 10, Get It Right mula kay Josh Callen. Let's go, i-play natin to. Hi everyone, we are SB19 and welcome to Labo, another episode of Time First. And for today's episode, we're going to talk about Josh's time. And nandito tayo sa gym dahil kitang-kita nyo naman bakit. Dahil we're trying to be close to the yung parang home ng isang member. Home base. Kung naparod nyo sa mga previous episodes kung nasaan kami, ngayon naman dito kami sa gym kasi mag-workout kami. Yeah. Work things out. Work out sa world tour. So ngayon, Josh, kumusta ka naman? Laki ng mga katawan, no? Laki ng mga bicep, po. Kumusta ka naman, Josh? Okay lang. I mean, eto. Angas ng kwintas mo para mag-workout, ha? I mean, kwintas lang. Nakalimutan Nakalimutan ko ni Josh. Still, oh? So, bilang, pinakamatanda sa grupo, how was it na? Pinakamatanda hindi mo ba talaga. na-feel na parang you're running out of time? In reality, tumatanda na tayong lahat, eh. Lahat naman tayo darating sa ganyan. Nagmamadali ako ngayon. Parang gano'n yung pace ng buhay ko. Lagi. Dati iniisip ko, marami akong oras para mag-chill, magpahinga, magano. Ngayon, every time, hindi ako pumapahing na wala akong na-achieve sa isang araw, gano'n. So, Daily achievement, kumbaga, no? Time, dun ka pinaka-relate now with our song time, or there are other things na parang nagre-remind sa'yo about time? Bukod sa parang nagmamadali ka na feels Feeling mo because na of ubusan ka na ng oras. Sa akin, kung yun kasi, di ba, may mga moods naman yung tao. Minsan, depende nga. Kumbaga yung ipin natin, iba-ibang, iba-iba situation. Eh. Pero kung personal talaga, I feel like time din talaga yung pinaka song na personal for my situation right now. Yun nga, katulad ng sabi ko, mas parang pressured ako, ganon yung nafe-feel ko. Parang lagi ko nilolook forward. Kaya yung time na feeling ko medyo parang hinga ka, or hindi yung all over the place yung utak mo. Kasi parang feeling ko malaki masyado yung kailangan kong habulin or responsibility ko with syempre my family and myself. Parang masyado ako nahuli kasi wala naman akong resources dati. Ganon. So parang since you're capable now, parang slowly you're starting to build everything from ground up. Tapos nauubusan ka ng time feeling mo. So parang, sabi mo kasi pressure. Anong aspeto ng buhay mo yung pinaka nag-pressure ka? Madalas, syempre yung sabi natin yung estado natin na lagi kong ino-overthink na anytime mag-e-end siya. Ganun. So, ayoko nung maging someone na what if mawala lahat, hindi ko kaya ibalik or hindi ko kayang habulin ko ano yung nagagawa ko ngayon. So, minsan may downsides din siya. Pero kasi, tinatry ko lagi mag-upskill. Ganon. So, inaaral ko yung kaya kong aralin as of now sa lahat. Kaya, pag napapansin nyo, parang kalat-kalat yung gusto kong gawin. Pero, kasi siya kumaga, kasi di ba parang mahilig ako sa mga self-help, mga self-development na mga pinapanood tsaka binabasa. Pogi ni Josh, oh. Lagi yung sinasabi lang doon na kailangan mo talaga mag-upskill. It doesn't matter kung hindi mo siya magamit ngayon, pero in the future, kahit magbago yung yung parang kagustuhan mo, darating yung point na magiging useful siya. And ayun, siguro yung knowledge ko, kasi dati, wala akong, aminado naman ako dun kasi nga, hindi naman ako, parang hindi ko nakuha yung luxury ng pag-aaral, hindi ko nakuha yung luxury ng tuturuan ka, walang nag-guide sa akin ng matino. So, I have to figure everything out myself. Lagi akong ligaw. Ngayon lang ako natututo na, okay, ito yung
feeling ko dapat, kung ginagawa talaga, ito yung feeling ko dapat hindi. May mga ganon. Pero still, may mga times na syempre parang, okay lang sa akin magkamali, sige, gagawin ko yan. At least, ako naman yung maapektuhan dyan, matututo naman ako from it. So, yun din. Iniisip ko rin parang, paano mo siya nag-gauge na nagiging efficient ka pa sa ginagawa mo? Kasi sabi mo kanina, medyo kalat-kalat yung inaaral mo. Parang tinatry mo i-learn lahat at a very fast pace. Na parang, yun yung sabi kasi nila, di ba? Parang, strike the iron while it's hot. So, parang, nasa limelight tayo. Paano pag nawala to? So, pag nawala to, dapat meron ka ng backup plan. So, yun yung ginagawa mo. Parang tinatry mo i-collate lahat ng knowledge na possible matutunan habang meron pa tayong ganito siya, di ba? Parang pinagsasabay-sabay mo lahat. So, doon mo na... Kumbaga, handa na siya sa kung ano man ang pwedeng mangyari, no? So, merong parang pinakang, eto yung pwede ko pang gawin kung sakali mang mangyari yung hindi dapat mangyari sa ganito, ganyan, no? So, naka-prepare na siya sa, alam niya na, kumbaga, ayaw man niyang mangyari, pero handa na siya. Kumbaga, preparado na siya sa lahat ng mga pwedeng mangyari, mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. So, yun, tuloy. Paano pag nawala to? So, pag nawala to, dapat meron ka ng backup plan. So, yun yung ginagawa mo. Parang tinatry mo i-collate lahat ng knowledge na possible matutunan habang meron pa tayong ganito siya, di ba? Parang pinagsasabay-sabay mo lahat. So, doon mo na-feel yung pressure na parang, ano bang mangyayari kapag natapos na nga to? Pero sa tingin mo, nagiging efficient ka ba doon sa ginagawa mo? Na parang, kasi pag sabay-sabay, parang... Ayun nga, may mga siya, downside. Parang pag hook na ako sa isang ginagawa ko, natututo ako, gano'n. Napupuya talaga ako, ako. And I feel like, syempre, besides pa yung responsibility ko with my family and all, naiisip ko rin na inaagaw masyado ang focus ko at attention ko. So, tinatry kong i-manage lang siya na to the point na stretching na Justin, okay, nagagawa ko lahat. Mag-workout si Justin. So, ngayon, dati kasi hindi ako organized na tao. Ngayon, mas tinatry ko ng ilista yung mga dapat kong gawin. Mas may sistema na. So, doon ko siya natutunan na, kaya naman pala. Kayang gawin lahat. Pero, yun nga, may mamimiss out at may miss out kapag sobrang kalat talaga yung focus mo. Siguro yun yung downside ko. And yun nga, trying to learn pa rin the hard way kung paano ko makukuha yung sweet spot for it. Kasi, ayun. Pero, it doesn't mean naman na pababayaan ko yung parang iba kong ginagawa. It just means na, yun nga, masyado ko nagmamadali. Gusto ko laging may bagong na-acquire na skill, either a skill or matutunan na knowledge from the people around me. Gawin pa yung mga bagay na hindi nagagawa. Diba? Hindi pa nagagawa. Hindi ka naman yung parang you're too worried for the future na hindi mo na enjoy yung present. Parang gano'n. So, totoo lang, gano'n din naman ako. Na too worried about the future na hindi ko na talaga. Actually, paano ba sabihin? Parang recently, siguro depressed or pero hindi lang halata. Tinatry kong mag-wear ng mask, gano'n. Pero feeling ko, ako, ubos na ubos. Gano'n. Na lang kumbaga, commitment ko sa sarili ko yung nagpapagana sa akin, gano'n. And sa mga tao na naniniwala sa akin sa paligid. Pero in reality, pagod ka na, gano'n. Minsan pwede ka na mag-workout may dalawa. May ganung mga mag-shutdown, gano'n. Pero syempre parang naisip mo, hindi kasi pinili ko naman to and lahat ng path naman is paghihirapan mo talaga, wala namang Pero may mentor ka ba? Like, ang hirap kasi nun kumbaga, sabi nga nila parang, paano mo siya mag-gauge kung tama ka ba yung ginagawa mo? Kasi, you've been doing a lot of things and for you, parang feeling mo kailangan mo siya gawin. Pero, in reality, it might not be healthy for you or you're not being efficient. Paano, may mentor ka ba? May kinakausap ka ba pagdating sa kung paano mo tinitake lahat ng mga bagay-bagay? Kasi iba, yun yung advice sa akin. For me to be able to regulate all the things that I've been doing. Kasi minsan, pag you're too close, so parang eto na ang lens mo, hindi mo nakikita yung bigger picture. Hindi ka nakakalayo. So, sa tingin mo ba, or meron ka bang mentor na kumakausap sa na about business, about life, about
Dati meron. Ayan, yung mga naka-work din natin before. Alam mo Sistel, naman, alam mo naman ako sino. May mga sa business, bubuhat na eh. dati, siya talaga yung pinagtatanungan ko. And pero recently, parang sa totoo lang kayo, sa paligid ko is Dalawa. somewhat, kung may sinasabi kayo magaganda, minsan loko-loko lang tayo and all. Pero tiniisip ko siya, as in overthink ko, si nga ganito si ganito nga ganito. Parang, kinuha ko yung good things na galing din sa mga tao sa paligid ko para mas matuto. Kasi alam ko naman yun na hindi ko siya matututunan ng ako lang. So, ayun, mas ganun ako nag-rely. And sa mga close ko na kaibigan, sa mga So, parang mas nakikinig. Actually, masasabi ko nga, parang before, iba talaga yung mindset ko. Siguro dahil family background ko, ano yung kalalakihan ko. Pero nung napasama rin naman ako dito sa group natin, mas nakita ko yung importance na yung pag-a-adjust, yung dati kasi kating-kati ako lagi, gusto ko sabihin yung gusto ko sabihin, parang ganun eh. Ngayon natututunan ko talaga na, kung ganito yung paniniwala nila, dapat, paniwalaan ko rin. And, basta may unanimous decision, or di ba yung parang sa atin democratic nga eh. Kung ano yung point ng isa, kung naniwala lahat doon, kailangan mag-all go tayo. Tinitreat ko siya sometimes as a video game na parang yung isa pumasok nang walang pasabi, kailangan po, mag-all in na rin kayo lahat. Parang gano'n. So, gano'n din ko, tinitreat ko yung nasa paligid ko in a way. Pinaniniwalaan ko kung ano yung syempre yung mga magagandang sinasabi. Hirap nga. Parang, iniisip ko kasi kung paano, yun eh, parang, hindi, yun yung pinakatanong ko, paano mo siya nag-grade kung nagiging tama pa ba yung nangyari siya? Kasi hindi talaga healthy yun. It will take its toll on you. Parang, I feel like, ang hirap nga, pero, what I always do is, siguro yun, ngayon nga nahihili ako magbasa ng libro di ba? Or maging curious sa mga paano mag-isip yung mga successful na tao, di ba? Ever since naman, obsession ko paano maging successful. Wala pa tayo lahat, wala pang kasi syempre, galing ako sa zero. Marami nag-try sa akin turo, Kaso kasi, may downside din eh. Ang daming nag-try kumontrol sa akin, pero usually minamanipulate lang ako, parang ganon. Parang hindi mo sure kung maganda ba yung gusto nila for me or may mga gusto lang silang gamitin na meron ako. Parang usually ganun. So, doon parang meron akong pangit na mga experiences sa mga tao talaga na kahit ako hanggang ngayon na parang hinokonta ko na ba't ko nga ba ginawa yun, ba't ko yun and I was just being too open, ganun. Kaya nagkaroon ako ng boundaries. Parang nag-close ako recently, parang kino-close ko yung sarili ko na hindi na ako magiging open with a lot of people kasi nga iba hindi mahirap basta trust kasi nga masyadong lalo na pag paulit yung mga nangyayari. May mentor nga ako pero parang hindi wala instead of doing good parang I feel like I'm turning into something that alam mo yun na hindi naman ako masama, pero nakaka-affect ganun, even sa akin na hindi rin ako napupunta doon sa gusto kong sinong maging ako. So, ngayon, mas tinatrust ko yung, syempre, may journal ako ng checkpoints ko in life. Ganun yung tracking ko kung paano ko siya nakikita na I'm doing good. So, what I did was, syempre, maglista. Meron akong mga listahan ng mga gusto kong ma-achieve, long term, short term. Pag may mga natsitsikan ka, I mean, successful. Oo, yung parang gano'n. Hindi ako nag-realize lang siya. Bahala na. Parang hindi naman, meron naman. And that's good. Yung parang, kahit pa paano, na nakikita mo yung development, yung progress mo sa lahat ng ginagawa mo, kahit sabay-sabay pa siya. Pero, yun parang, ang hirap kasi ng usapang successful. Kasi, di ba, even the richest people, even when nasa kanila na lahat,
di mo masasabi na successful pa rin sila. Lalo, marami rin mga people na sobrang yayaman, tas in the end, magpapatiwakal. I mean, it's the sad reality. Pero parang, ano ba yung sukatan ng pagiging successful ka? Satisfaction sa sarili. Kasi ang daming factors eh. Merong family matters, merong emotional stability, merong financial stability. Pero paano mo siya ma-achieve lahat at once kung sobrang dami mo siyang iniisip? Parang yun din yung sa akin naging dilemma ko. Ano nga ba yung success? So ever since, lagi ako nagtatanong. Ako po siguro sa toilet. Success! Yun lang. Lagi ako nagtatanong sa mga tao sa paligid ko. Sa toilet umupo. Ano yung pangarap mo? Doon ako nag-base. Sige, nagbuhat na rin. Lagi, kaya parang ano sa akin yun. Kasi lagi ako curious. Ano ba yung pangarap ng mga tao? So parang doon ko nakikita na very subjective siya. Parang ang success for anyone or for sa kanya or sa'yo, di ba? Hindi ibig sabihin yun yung success for me. Oh. So, yun, parang kung ano yung... Ano ba yung success for you? Sa akin kasi, ambitious ako eh. Siyempre, una, si SB19, maput natin sa tama. Kumbaga feeling ko, kulang pa yung nakukuha natin ngayon eh. Masaya naman ako. Pero feeling malayo ko lang, na. kung mas naging smooth sailing lahat, mas naging maayos, nandun na tayo. Pero, ayun, bukod sa maging malaki, gusto ko talaga maging parang someone who really parang yung sinulat ko kasi na etong ginagawa or na envision ko rin, I mean, kahit dati pa gusto ko maging ecosystem lahat, na magkaroon ako ng sarili kong parang in a way, ano ba masasabi doon? Parang may building ka na structure mo na, ito ginawa ko to. And, sabihin natin, isin na batas or inanon, pero nakatulong ako sa industry. Ayun lang naman yung iniisip ko. Kasi pag... Yun na yung success may napatunayan. Yun, siguro yun na yung long term ko for now, na pag nakita ko na nandyan na, and I think kasama naman doon yun sa ginagawa natin. Kasi nandun na rin, syempre kasama nun yung kahit pa paano, may financial freedom in a way. Nakakatulong ka, nakaka-inspire ka. So, medyo kabit-kabit na siya. And siguro yung pinaka, ko, for personal naman na side with, my family. Makitang kaya nila na wala ako. Ayun kasi yung struggle ko. Yun yung pinaka-solid. Yung parang tipo na nasasabi mo nga, what if one day, tayo maglaho. Not just the career, but we ourselves parang maglaho tayo. Naisip mo ba, kaya ba ng pamilya mo? Na siguro naisip mo yun. Kaya na ba nila? Parang gano'n. So, nung sinabi mo na kaya na nila, pili ko yun yung pinaka-ultimate success for you. Parang hindi lang siya yung kaya na makasurvive, pero yung mamuhay ng maayos ba na hindi nagsa-struggle masyado sa life yung mahirap. Oo nga, no? I mean, knowing you, knowing kung ano yung background mo. Lagi ko nga iniisip kapag hindi ba parang parang pag lagi ko iniisip, what if kinabukasan aksidente ako, diba? Ganun. Enough ba yung na-save ko? Mga ganun lang. Actually, parang hindi lang na-save mo eh. Parang dapat buo na, I mean, kasi, I don't know the term, hindi ko maisip ano yung right term, buo na ba yung, pag sinabi mo kasing buo na yung pagkatao mo, ready ka na sa mundo, parang ganun. Parang, hindi mo na kakailanganin ng alalay ng ibang tao. Though, from time to time, siyempre, may mga friends naman tayo na tumutulong sa atin along the way. Pero yung parang handa ka na harapin, hindi ka superly nag-depend sa ibang tao. Parang, ayun talaga. Pero parang sa akin, hindi para sa akin, para sa family. Kuwari, hindi ko naman sinasabi sa kanila magkano lahat ng kinikita ko or savings ko. Pero pag may iniwan ako sa kanila, gano'n kaya sila katagal-tatagal? Parang gano'n. yun nga.
So that alam na nila kung paano lahat gumalaw. I-handle yung iiwan. Kasi parang kahit mag-iwan ka ng 100 million sa isang tao na hindi marunong gumastos ng pera, in a snap, para maubos agad yun eh. So dapat ready to life. Yung parang pinaplano-plano ko pa yun, magaganto, hati-hatiin ko, ito yung dapat gawin nila, ito yung conditions para makuha nila. Alam mo yung mga ganun, ina-overthink ko lahat. Naisip ko lang, meron na ba kayong will and last and testament? Ano yung tag doon? Meron ba kayong ganun? Kasi naisip ko rin kahapon, nung nakasakay tayo Iba na yan, airplane, na naginip ako na kung sa airplane. Iba na yan pa ba? Tapos, ayoko tumayo dun sa airplane kasi nung nasa panaginip ko, nag-CR ako. Wag naman. Tapos ayoko na tumayo. Pinigil ko talaga yung CR ko kasi mga feeling ko mangyayari, mamaya premonition. Kumuha ako St. Uy. Peter's bago umalis eh. Uy. May mga ganun kayo? May Yes, mga ba? ganun kayo? Yun Wag yung mga naman ganun. Dapat ganyan. handa rin tayo sa ganun, di ba? Oo, kasi gusto ko ano lang ako cremate lang ako eh. Hindi, pero Grabe yung, kwari, Grabe naman yung mga usapin na to. Parang, Nako. Katok. Wag. Wag naman ganyan. Kung iisipin natin, lahat naman tayo mapupunta sa ganyan. Pero, hindi pa, masyado pang maaga, no? Masyado pang mga bata kayo, no? So, yun. Sana naman, wag nakanood. So, napag-uusapan lang to. Syempre, parang inaano nila dito na, yun, mangyayari yan. Pero, sana nga, wag naman, no? Ay, yung aksidente na ganyan, pero sana wag. kwari na In dead Jesus' ka. name. Paano yaman mo? Kanino mo pupunta? Automatically, wait, to your Automatic yun sa immediate family mo. Parents or Tapos, di ba, last will testament. Oo. Pero wala pa akong ganun. Yun, ako, bahala ko gumawa ng ganun. Kasi baka mamaya malaman nila. Usapang patayan na to. Kaya nga eh. Anyway, ako eh. Kaya hindi naman ako. Pero, Usapang patay. parang, lang ako, parang, worried lang ako lagi sa mga tao sa paligid ko. Ganun. May curious akong tanong na, parang 'di ba, ever since bata ka, parang yung pinaka nangyayari sa'yo is to survive, parang hindi mo talaga, parang kasi up until now, sabi mo, you're trying to achieve, parang nape-pressure ka sa time kasi hindi ka maabot na gusto mong abutin. Pero hindi ba ever since nung bata ka pa, parang because of, yun nga, yung past mo, talagang, hindi ko naman sabing walang childhood, pero most of your childhood, nakuha siya ng trying to survive sa life, yun nga, makaipon ng pera, makakuha ng ginhawa. So, hindi mo ba na-feel na now na yung time mo to somehow relax, to let go, parang gano'n. Since you achieved naman na so much. Hanggang ngayon, parang nasa treadmill ka pa rin. Oo, parang gano'n. Parang takbo ka ng takbo, pero nalimutan mo na abot mo na rin naman pala yung parang hindi eh. Ano siya eh. More on, feeling ko, naiiwan pa ako eh, kaysa sa Siguro kasi ganun eh. Alam mo yung parang mga ants na pag nabuhay sila, yun na yung gagawin nila. Siguro, parang buhay, program na sila para mag-serve sa queen. may ganun din ako sigurong trait na parang, well, may glitch naman ako. Parang sinasabi mo, di ba nag-uusap tayo. May glitch talaga ako na parang nagbabago yung gusto ko, Pero parang, ever since, na parang bata pa lang ako, lagi akong curious, ganun. Kahit nung mga 4 years old pa lang ako, 5 years old, bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Paano na nila nakukuha yung gusto nila? Bakit ako hindi? Ano ba yung, alam mo yun, yung parang ganun. So parang, syempre makikinig ka sa mga tao na kasi ganito yan. Parang lagi ko iniisip na ang tao, hanggat di nila na-unlock ko ano yung na-unlock yung paano nag-work talaga, yung secrets in life, di ba? Hindi ka talaga makakapag-relax. Kahit yung, let's say, yung mga pinaka-successful people, di ba? Jeff Bezos, si Steve Jobs or whatever. Hindi naman tumitigil sila eh. Kasi, kung ano yung nakasanayan nila, yun na yung gagawin nila habang buhay. Iba-iba lang ng method. Minsan yung iba mas magagaling na kaya nilang papagawain yung ibang tao rather than themselves. I feel like iba-iba lang kasi yun sa akin, feeling ko hindi ako titigil kahit tumanda ako basta-basta. Nahihirapan din ako. Kumari may bakasyon tayo. Sa totoo lang, hindi ako nakapagbakasyon. Mas pinipili kong
mag-work, mag-try matuto ng bagong skill. Pero gusto ko rin, sa totoo lang, parang pag may sinasabi kayo, gusto ko gusto ko maganito. Nandun yung, dapat na sinubukan ko rin yun, ganun. Pero siguro may mga circumstances lang din sa akin na timing na hindi maganda hindi magma-match, and may mga responsibility ako na contradicting, hindi ko talaga pwedeng gawin kasi bound to do those things din ako. Choices talaga siya. Ako, I feel like I'm not the best advisor. Pero, pag tinitingnan ko kasi kung based sa mga sinasabi mo, it's more of tingin palabas and reflect paloob. Why not tingin paloob and then actions palabas? Kasi parang sinasabi mo, nakita ko sina Jeep, they just successful Gusto mong mag-ganon. Pero, one of my favorite songs na ginawa ni J. Cole, Love Yours, parang kahit magkaroon ka ng malaking bahay or kahit magkaroon ka ng makuha mo lahat, parang ultimately, it's within you na masasabi mo na, okay na ako. Pero paano pag let's say, may malaki ka ng bahay, may spaceship ka na, tapos makakita ko na, ba't siya may bagong planeta? May bago siyang planeta, masasatisfy ka pa rin ba? Gusto ko rin na. Parang, gusto ko rin na. Dapat within you, ma-feel mo na may gusto kang gawin in life, may pangarap ka, ito yung gusto mo gawin, at pag nagawa mo na siya, okay now rest, parang ganun. Kahit for 5 days. Ito yung problema sa akin. Hindi ko alam na walang humpay sa paggusto. masasatisfy. Pero parang nature naman ng tao na walang humpay sa laging paggusto. gumusto ng gusto. Kasi kung saan ako galing, kung makikita nyo naman ako talaga, kung makita nyo ako dati, as in, basura talaga ako. Grabe naman sa parang basura yan. yan. Naisip ko sa sarili ko. Pero na-realize ko na, posible pala. Hindi kaya siya deeply rooted, pre. Parang baka need siya na pa-therapy, parang ganon. Pwede rin. Kasi never I mean, we've had consultation. Feeling ko naman hindi siya problema It's about how you, kumbaga, use it in a good way. As long as parang hindi magbibigay ng problema para sa sarili mo. But it's giving like, yung nakakapekto sa mental health mo. Hindi na siya maganda. Napupush mo na yung kasarili mo to the limit na parang hindi na pala kinakaya ng katawan mo, hindi na kinakaya ng... Or hindi mo na na-enjoy yung process. Na-enjoy yung process, ganun. Dapat ma-enjoy mo pa rin yung process, kumbaga. Tapos yung satisfaction na nakuha mo as a result nun. Pero pag hindi na siya maganda, you need to, look back and, tingnan mo yung loob mo kung galing din magsalita. Okay pa ba ako sa ginagawa ko? Ganun din. Ikaw ang makakasagot niya sa sarili mo. Oo, sa sarili mo lang talaga feel depressed, sabi mo nga kanina, napapagod ka tama na. pa ba yung, hindi mo ba natanong, if you feel depressed, tama pa ba yung ginagawa mo? I mean, baka dapat, mag-stop ka, o pahinga ka muna, isipin mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Nanood niya ako ng Superman Yung Superman, recently, kasama ko si Mama Mac. Tapos, di ba si Lex Luthor, he has everything, kaya niya mag-build ng pocket planet, kaya niya, nasa kanya na, sobrang yaman niya, pero sobrang gusto niya, sobrang naiinggit siya kay, naging villain siya kasi naiinggit lang siya kay Superman, na parang nasa kanya lahat ng atensyon, na parang wala naman siyang ginagawa, parang, alien naman siya, kumbaga, hindi niya pinaghirapan lahat ng meron siya, pero nakikita niya na ganun yung attention ng mga tao sa kanya. Tapos, ang reason niya lang kung bakit niya ginagawa yung mga villainous acts niya is because ayaw niya kay Superman or kumbaga, sobrang ni-envy niya si Superman. Parang, mapapaisip ko nga sabi ni Ken, if you're doing, dalawa lang, it's if you're inspired, sobrang ganda yun. Kasi sabi mo nga, ripple effect yung mga bagay. Kapag you feel inspired to do things, parang you feel good in a way, pag gumagawa ka, and in the process, natutuwa ka. Pero pag envious yung feeling na na-feel mo, parang gusto mo lang magkaroon kasi meron yung iba, dun magkakaroon ng turmoil. Siguro yun yung best meter to gauge if you're doing good, you're doing enough para sa sarili mo. And pili ko nga, maganda talaga na magkaroon ng therapy session. Asin tayo lahat kasi iba yung pinagdaanan natin. Kumbaga, wala dire-diretso Sabi mo nga, yung aunt nagsiserve lang sa queen, hindi na nila iniisip kung ano yung nangyari sa paligid nila. Parang ganun din tayo technically. We're working towards our dreams without really having the time to reflect on what's happening in our lives.
na wala tayong nakakausap. Hindi pa tayo nag-uusap na 5. Tuwing time first lang tayo nag-uusap. So, ako, Kung di pa nagka-time first, after all this, siguro, kapag nagkaroon tayo ng pahinga, dun I plan to go on a therapy session, talaga explore myself. Kasi up until now, I still experience bad emotions toward people na dapat hindi naman dapat, but I should be able to regulate all these emotions to be able to function sa isang group. Kasi pag puro bigay or puro, in a democratic way na kung ano lang yung gusto nila, ano yung gusto mo? Paano yung gusto mo? Kapag yung gusto mo naman lagi natatapakan, hindi rin siya okay. So, dapat magkaroon ng parang balance in between or within you na kahit na ito yung ginawa ng grupo, matatanggap mo siya wholeheartedly kasi alam mo na you're working in a group setting. So, group setting. setting. Isasuggest ko na baka makahelp talaga magkaroon ng therapy session. Gusto ko rin naman, kino-consider ko rin kasi marami rin akong Pero wala tayong time. struggle. No? Yeah, Parang wala gano'n kang eh. time. Parang, That's a good time, di ba? parang, yun nga, sa dami ng kailangan gawin, may time ko pa ba para sa drama? Wala na nga di ba? Parang gano'n eh. Para, pag sinasabi niya naman kung masaya ba ako, so totoo lang, masaya naman ako. Pero may mga, syempre, pag ikaw na lang, ano ka na lang, di ba? Parang, tatamaan ka, iiyak mo na lang, gano'n. And afterwards, that's life. Parang sa akin, gano'n naman eh. For sure, hindi lang naman ako nakaka-experience nito. Gano'n ko siya titignan na hindi naman ako yung pinaka-importanting tao sa mundo. Parang gano'n. May mga gano'n. Yung parang, Hindi ikaw yung main character. Parang ganun. kumbaga parang, Kasi pag main character ka, no? Hindi naman pala. pag panigurado, marami rin namang nagdadaan sa ganito. So, why bother stopping everything for my, di ba? Parang ganun lang. Lahat naman main character sa kanya-kanyang buhay. Pero I feel like nakukuha ko naman din yung mga gusto ko, yung mga ko, in a way na hindi ko napapansin kasi innate na siya, gano'n. Yung parang napipilit ko naman yung gusto ko, pag gusto ko. Siguro ngayon mas naging, ako gusto kong yung sa daan na tumapunta, kailangan meron akong knowledge. Lagi ko iniisip na baka hindi pa ako prepared. Hindi ko pa siya na-explain ng maayos, kulang pa sa substats, kulang pa sa stats, kulang pa sa gano'n. I feel like, over time, sabi nga, since di ko na-experience yung academics, yung liberty niyan, ngayon, wala akong ginawa kundi mag-aral. So, doon ko siya nakikita na, okay, oo nga, yung mga tao nag-aaral for 20 years or 25 years or more minsan, ako siguro hindi pa naman huli para mag-aral na lang araw-araw. So, pag nakita mo yung algorithm din ng YouTube ko, puro yung mga self-help lang. Tama yung ginagawa. Parang, for me, YouTube it's algorithm. not always words that keep people going. Parang maraming ways para mapunta ka dun sa goal na ginagawa mo. And kailangan kasi lahat kayo all together papunta dun sa goal mo. Through actions or through things that you do na talaga nakaka-inspire sa ibang tao. Kasi pag puro words, di ba? Parang minsan hindi gumagana eh. Ito gawin mo to, ito gawin mo to, ito gawin mo to. You need to be present and active dun sa lahat ng bagay-bagay. Pero kung lahat, parang more on impression mo, puro work puro Hindi. Kasi, hindi ba? I feel like everything has been, 10 times harder for me. Siguro kasi nga, ewan ko, lahat ng mamatter. Marami rin akong maling nagawa, marami rin akong regrets, marami rin akong kailangan bawiin, kumbaga. So, pag iniisip ko siya, naturally, na mapupunta sa akin talaga lahat. Kumbaga, even huminga nga di ba? Huminga nga, hirap na hirap ako Parang, legit. Literal. Diba? As in, tutulog ako ngayon lagi, hinga. Laging, ito, dilema ko. Parang, araw-araw ko problema. Parang, ano ba naman yan? Sabi ko, hinga na nga lang. Parang sabi ko, gusto ko lang na, parang lagi ko iniisip, na mas tumataas yung, parang, magumagaling ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Siguro, in the future, mag-reverse din siya, na parang, mapupunta rin. Kung 10 times harder ngayon, baka 10 times easier na in the future. Totoo yan. Mapapalitan niya ng 10 times joy. Kaya, Or madadagdagan pa. Ayun yan. Wala akong sa totoo lang, hindi mo masasabi. Pero tsaga-tsaga, kaysa wala. Kasi,
naranasan ko na naman yung ano talaga eh. Zero talaga na hindi ko nga alam kung Pero I feel like, eto ano to, gusto kong baliin yung, I mean, I'm not in the position, pero sabihin ko pa rin siya, gusto kong baliin, mag-relax ka. Mag-relax ka kasi kailangan yun. Kailangan. Parang, hindi iniisip ko di ba, nasa airplane ako. Ano kung ano tayo, naglaho tayo doon. Hindi mo nagamit Hindi ka yung pera mo. nakapag-relax. I mean, hindi ka Grabe na si Pablo, diba, yung last time iniisip. nag-usap kayo, parang ayaw mo gumastos kasi feeling mo hindi worth it. Ano. Yun talaga yung ano ni Pab kanina pa no? Pambawa, may mga ganun pa nga mga pangyayari, di ba? So, na-enjoy mo yung sarili mo. Pero, wag talaga, ano. Kung isipin natin talaga, talagang sa buhay ng tao natin, no? Talagang mangyayari yung mga ganyan. Pero, syempre, masyado pa talagang napakaaga. So, Pab, yun. Yung, kung, wag nating pag-usapan sana, no? Yung ganyan, di ba? Pero it brings you joy. Then, go for it. Kasi yung pera naman, mapapalitan mo yun as you are working right now. ayun nga yun eh. Nakakakuha ko sa inyo ng mga ganun in a way. Parang dun din Slowly. parang dun ako minsan umaano na parang, uy, oo nga, sabi mo, bakit titigil ka ba? Okay lang yun, hindi ka naman titigil. So, parang inisip ko, oo nga, no? Tapos, magko-compete pa ako sa utak ko nun. Kaya, ano ko ito, mababawi ko ba agad to? Mga ganun. Yan nga eh, parang lahat ng work sa future, ginagawa mo na in the present. Kaya medyo, ang hirap nun eh. Tinatry ko naman, nag-let go naman na rin ako. Pero hindi, yung sinasabi mag-relax, I feel like hindi pa siya sa akin normal. Kasi marami naka-angkla sa akin eh. Umaga pag ako yung nag-relax, buka lang ako ganito. Sa dami ng ano sa akin actually, nakahawak, parang nakakapit. Hindi nyo lang nakikita kung ano yung mga yon. Pero, ano yun eh, domino effect talaga. Hindi, mas talala lang yung mga problema ko. Mahirap yun kasi nakakapit na. Hindi, pero iniisip ko lang eh. Ako, I mean, lahat naman tayo may burdens. Pero, paano nga ba natin, in a way, mapapagaan yun? Yeah, parang, ang hirap nga isipin. Ang hirap i-rewire ng utak. Maniniwala talaga ako na iba-iba talaga ang mga tao nung pinanak sila. Iba-iba agad yung kaya yung kami problematic talaga yung background namin. Hindi mo basta hindi siya yung parang isang explainan maayos, hindi. Hindi kaya nakulam si Tita Aldrin nung pinagbubuntis ka. Nakulam. Well, speaking of your family na tayo, nakuha na tayo sa family. Hindi na lang mo kanina. Hindi na tayo papunta. mo. Yun na ipapasok ko rin. Sige, tanong mo na. Hindi, yun nga. Parang gusto ko rin malaman. Kasi for sure, malaking effect yung growing up without like yung father mo. Na siguro kasi, syempre, gusto ko malaman kung ever since babata ka, hinahanap mo siya, tas bakit ngayon mo lang siya hinahanap ba? Or parang ngayon mo na siya na-meet di ba? Pero kung tutusin, pwede mo na siyang mahanap before or talagang because of SB19 mo lang siya na-connect, parang ganun. Or hindi mo siya hinanap talaga, tol. Hindi, sa akin, pinakamasakit nga yun, tatay ko yung wala. Kasi lalaki ako eh. Parang, kung kayo, lumaki kayo na may mga papa, ako sa akin feeling ko. Gusto mo rin ba ng papa? Parang, naisip ko pala, parang yung ganun. sa mga palabas, hindi ba, parang yung gano'n, Palabas. yung may kita mo yung, kuwari, punta ka sa park, tapos may kita mo yung iba na, Yung nasa park, tapos lahat kompleto. tapos lahat, parang feeling ko, totoo na, parang, it will affect your character as a person na yung nakaka-frustrate siya na makita mo yung iba, tapos ikaw, wala kang choice kasi wala talaga siya. Parang kahit anong gawin mo, parang mahirap siya makuha now. So, sabi mo nga, di ba, parang, bakit di mo siya hinanap before? I feel like, yun nga, based on sa story na sinasabi niya, busy ka surviving eh. Parang wala ka ng time to maghanap ng, Missing puzzle. parang, Ganyan din, pero sa totoo lang, Pang wish ko lang yung mga hinahanap ko siya. panahon nito. Matagal ko na siyang hinahanap. Ano talaga, nagtatry ako. Pero paano ka makakahanap ng someone na, lalo na ba atin, hindi naman uso yung mga Facebook. Wala rin naman siya nun eh. Yung mga, alam mo, walang social media. Ilang beses ko tinry hanapin sa social hindi media. rin alam niya, tita. Ayaw niya. Ayaw. Ayaw niya makita. gets Ayaw it. niya maano. May Sa akin hinanakit. kasi,
sa lahat ng struggles namin, syempre mapapaisip ka kung Ba't buo ba kaya? yung family, iba ba? Ano mangyayari? Kasi yung mga ganyan no, pagkahalimbawan mama mo, tapos, di ba, may papa ka, alam na may papa ka, alam naman niya kung sino yung papa mo, pero ayaw ipakilala sa'yo, parang mapapaisip ka bakit, no? Siguro may sobrang nagawang kasalanan yung papa mo, kaya ayaw ipakita sa'yo. Sobrang galit yung mama mo sa'yo, yung mama mo sa papa mo kasi may kasalanan sobrang ginawa. Hindi na para ipakilala pa sa'yo. May mga ganun kasi, di ba, may mga napapanood tayo sa mga ganyan mga pelikula no. Hindi lang sa pelikula, actually sa mga tunay na buhay, no. Sa mapapanood mo sa mga, di ba, segment sa mga television, di ba? Like for example, sa mga Wish Ko Lang, Malala Mo Kaya, di ba, ganyan, Jessica Soho, di ba, mga ganyan, di ba, may mga totoong nangyayaring ganyan na nakilala nila sa sobrang tagal na ng panahon kasi ayaw talaga ipakilala sa'yo ng magulang mo, ng mama mo, yung papa mo. Kaya, di ba, parang may, may naging instrumento na lang para makilala mo siya, hindi yung mama mo, kumbaga may ibang tao na gumawa na gumawa para makilala mo yung taong hinahanap mo. No? So may mga ganun na talaga no. Siguro para sa akin no, kay Josh, sabi kasi nung kanina no, mama niya ayaw ipakilala kay Josh yung papa niya. So bakit no? Siguro talaga may malalim na dahilan kung bakit ganun no. So kung ano man 'yon, so wala na tayo doon. So 'yon. So tulatin to. Parang kasalanan ba namin talaga lahat? Kasi sa amin sinisisi natin lahat eh. Parang, ayun, for someone too young na sisihin sa mga bagay-bagay, medyo Parang nabuhay ka rin naman sa hindi siya nagmamatch sa akin. So, gusto ko mahanap ng answers. Actually, nakausap yung tatay ko, ano yun eh. Galit na galit ako sa kanya. Kahit medyo wala na siya sa... si Josh pala mayroong galit. Ulirat. Pero hindi ko sinasabing galit talaga ako sa kanya in a way na ayoko na siya makita. Gusto ko na gusto ko na actually kasi ako yung tipo ng taong kahit ano. Siyempre, kahit ganun pa yung galit mo dun sa tao, magulang mo yun, di ba? Tatay mo yun, kundi dahil sa kanya, wala ka, ganun, no? So, andun yung way na siguro na kaya namang patawarin talaga ni Josh. Napatawad niya na kasi nga, eto na nandito na di ba? Yung ginawa, napapatawad ko pa rin as long as true. Nakakausap ko. Naniniwala naman ako na iba-iba rin yung mga negatives ng tao eh. Iba-iba rin. Especially father ko yun. So, tama. Gusto ko lang naman makausap siya pero yung sagot niya sa akin natawa ako eh. Sabi niya, marang mahal naman niya kasi nanay ko. Kung sabi ko kung wala si mama, paano kung wala si mama? Hanapin mo pa rin ba kami? Oh, yun ang tanong. Hindi, dapat kasama si Aldrin. Sabi ko, anong klaseng ano yan? Sabi ko, sagot yan. Pero syempre, wala na din siguro siya sa niya, di ba? Parang hindi na siya yung katulad before mag-isip. Pero minsan, ganun talaga eh. May mga blinded na mga tao or at ako yung napunta rito sa sitwasyon na to. Mahal ng papa niya yung mama. Wala na akong magagawa. Pero sobrang hinahanap ko siya dati. Lalo na pag may alam mo yun, yung pag napapalayas ka, yung mga ganun, parang napapaisip ka, asan yung tatay ko? Asan yung namin? Supposedly, nagliligtas sa'yo, nag-aanap. Kaya ako, maaga ako naging tatay. Well, ganun nga. Parang, tatay, na ako instant. sa amin, naging, ngayon, ako na talaga yung, parang, naging tatay talaga. So, wala. Kailangan ako mag-stand up. Hindi naman sa, parang syempre I respect my mom, alam ko ginawa niya yung best niya, pero minsan talaga hindi nag-work as how she would imagine it or intended. Minsan yung mga discarded ng ibang tao or sa kanya hindi talaga effective, yung mga ganun lang. So nag-take over na ako talaga matagal na ni Josh, and nakikita ko naman yung progress namin, we're getting better. So ganun na lang, parang inayos ko na lang in a way na eto, kahit mabigat, kahit ang dami-dami mong iintindihin, ultimo ngayon yan, minsan grocery, kailangan mo pang i-check isa-isa, yung mga ganon. Parang, ko na yun eh. Sabi ko, sige, ganito na lang. Kesa walang ibang kumuha. Grocery, no?
Totoo naman yan. Pero bang time na parang inisip mo na kaya pa somehow pagsamahin, buuhin ulit? Mhm. Di na. Kahit Di katiting na na. chance, never mo naisip. So nakikita ko dito talagang sinabi na nga ni Josh, talagang hindi na. So talagang may malalim na dahilan kung ba't nagkaroon ng problema, naging broken family, no? Naging nagkahiwalay yung mama at papa ni Josh, no? So may malalim talagang dahilan yan. Pero hindi ko na para pangunahan. Basta nasa akin na yun. Alam na ano ko lang siguro. Like siguro meron ng ibang yung papa niya, may God, 'di ba? So yun. So let's go. Or hindi mo siya hinahanap na parang, ano kayong feeling kung complete kami together? Wala na. As in, kahit nanay ko ayaw niya makita yung tatay ko. Ayaw niya yung tatay ko naman, gusto niya makita yung tatay ko. Pero wala eh. Parang iniisip ko, alam mo yung... So mahal ng papa ni Josh yung mama niya, ni Josh. Pero yung mama nga ni Josh is galit, may galit may galit pa talaga totally dun sa papa niya, kaya okay, so may yan. May mga talagang malalim na dahilan yung mama nga ni Josh. Mga aso. Ganun yung... Pero alam mo yung dahilan kung bakit ayaw at ayan na. Tingnan natin. Sabihin kaya ni Josh. Alam ko yung dahilan. Alam ni Josh. Ayoko lang na maging, alam mo yun, sana actually, sabihin. parang pinag-iisipan ko, kahit nung binlag ko nga yung sabi ko, lalabas ko ba yung ganitong ko? Kasi minsan, instead of intindihin ka ng mga tao outside, parang gagamitin lang sa'yo. So, parang nagiging careful na din ako sa family matters ko eh. Parang gano'n. Pero, hindi na ma-issue. ayun eh, siguro yung, I feel like hindi na, bukod sa paano mag-isip yung tatay ko ngayon, and even before, tsaka too late na, may mga times na naisip ko, lumipas na yung responsibility mo sa akin eh. Parang ganun. Malaki na ako eh. Tama. Sa totoo lang, hindi ko naman siya kailangan as for me to, baka mas kailangan niya pa nga ng help ko eh. Parang ganun. Pero do I give ganun it? talaga lumalabas Oo, ako nagbigay nga ako recently sa kanya talaga. ng mga parang appliances, yung mga ganun. Pero, I think, may boundaries din. Pero, hindi ibig sabihin nun alam mo yun, hindi ko siya gustong makasama. Gusto ko siya nakakasama. Actually, maglalabas kami. Kasi nga yun. Fist bump pa. Kaya nga, di ba? Pero, parang hindi lang siya yung ina-expect ko nung bata ako. Kasi na-miss niya na yung chance niya. Yun lang yun sa akin. And hindi niya nagawa eh. Sabi nating marami rin kaming pangit na pinagdaraanan ni Mama. At least si Mama, nandyan. Kumbaga, hindi man tama lahat, nandyan pa rin siya. Kasi yun naman yung importante, nag-show up siya eh. Parang ganun. Kahit hindi mo na-imagine na kahit isang dinner, magkakasama kayo lahat. Family photo. Family po. Family photo. Hirap nun. Hirap. Based on... So wala talaga. Gusto ko siya isipin na, pwede. Pero, wala eh. Talagang wala. I-edit na lang family photo. Ang hirap. Edit na lang. Edit na lang. Edit na Pero lang. napatawad mo na tatay mo? Oo naman. Sinabi ko naman sa kanya na yun. Na, hindi naman ako yung, kasi ako rin yung mahihirapan eh. Yun yung na-realize ko sa sarili ko. Pwede tayo magpatawad. Dati hindi ako Totoo yan. mahilig magpatawad. Lalo na nung bata ako. Pero ako lang yung hinahon. Lahat naman ng tao pwede nagpapatawad, no? Diyos nga nagpapatawad eh. So yun, no? So pwedeng mapatawad pero yung makalimutan yung ginawa, nakatatak na kasi yun eh. So talagang nakikita ko rito na iba yung nagawa nung papa ni Diyos sa kanya at saka sa mama niya. So kanina sabi ko sa mama lang niya, tingin ko talaga meron din kay Diyos. Talagang sobrang yung galit ni Diyos dun sa papa niya. Kasi nga, wala eh. Yung panahong kailangan ka namin, wala ka. 'Di ba? Nung panahong sobrang hirap kami, hindi mo nagawa yung obligasyon mo, 'di ba? So ako yung gumawa. Yun yung parang kay Diyos na. Kaya siya nagagalit siguro sa papa niya dahil ganun, no. So yun, so yung papa niya nga is gusto nang bumalik pero ayaw na ng mama niya kasi nga eto na si Diyos eh. Si Diyos eh, 'di ba? Ano na siya eh, 'di ba?
So yung pera hindi na nila kailangan na galing sa papa niya. Kumaga, sabi nga niya na siya mismo yung baka yung siya nga mismo is siya pa yung tumulong doon sa papa niya about sa mga financial, di ba? So yun, talagang nakikita ko iba yung nagawa ng papa ni Josh sa kanilang mag-ina, no? Kay Josh at kay mama niya. Okay? Ng mga ganun kong traits dati. So after noon, siguro bago pa dati, parang bago pa lang ako mag-say yun. Natuto na ako lagi, magpapatawad ako at hindi, but I will never forget. Yun yung lagi kong sinasabi nga. I will always forgive, but I will never forget. Di Para ba? at least, Di mo lesson makakalimutan siya for yun. me na Hindi ka magiging magpatawad. cautious na ako. Anong room mo sa last hotel? Nalimutan mo na. 607. Never forget nga. Never forget. Makakalimutin ako, pero hindi yung pero makakalimutin ako. Aminado ako dyan. Pero totoo, di ba? Pag may sama ka ng loob, nasa iyo naman yun eh. Daladama lang Ayun siya nga palagi. Hindi kagagaan. Parang siya, kumbaga, they're living rent-free in your mind, pero sila, okay lang. Hayaan sila. Kahit nga Kapag yung di mga, ka nagpatawad, kahit nga yung mga, kuwari nang baba siya akin na, kaya ko patawarin lahat yan eh. Parang gano'n. Kuwari yung mga, si Ato, may ganun yung nakaraan. Nadali pa si Ato. Nag-mock nung Wish Music Artist. Basta ganun. Si Sabi Ato. ko, talagang napatawad ko na yung gano'n. Parang ako pa. Kasi naawa na rin talaga ako. Parang, Naawa na rin. I don't think they need your forgiveness kasi pinagkakapirahan naman nila yun. I mean like, pero kasi at least ako nagpatawad. I feel like he has no ill intention towards you. Ayun nga. Ano yan talaga is like pagkakitaan niya yung Naiintindihan ko rin naman yun. Pero yun pero nga, ikaw minsan- nainis ka eh. Parang, Nainis. Syempre, tumira siya sa utak. Pumatol na parang yun. gano'n. Ano ba problema no? Parang gano'n. Parang at least sa akin, napatawad ko siya. It doesn't matter. Kung makita ko siya, okay na kami. Gano'n. Pero, ayun lang. Yun yung consequences ng mga ginawa niya siguro. Sa kanya na yun. Hindi ko na hawak din. Tama. Ganun lang sa akin. Parang ayoko na rin Goods. laging masamang tinapay sa mga tao. Tama. Masamang tinapay? Kasi kung Di ba? inanaing. Oo. Ngayon mo na ba narinig yun? Hindi ako na narinig sa Masama. Alam ko lang, masamang beef. Masamang beef. Siyempre, dahil sa natin, di ba? Dahil sa kanta natin, paano mo marirelate yung sarili mo or yung journey mo, yung mga pinagdadaanan mo sa kanta natin na Time? Yun. Pakabigat dun ah. Hirap niyan. Napakabigat Sagutin na pa. na. Ken na. Ayun, I feel like lahat Nagtayuan na naman sila. tayo. Siguro, ang pinaka, ko lang, ultimate goal ko, kahit hindi ko pa maalam kung ano yung talagang gusto kong ma-achieve in the long run, magawa ko lahat ng pwede kong gawin. Not just for me. Kasi yung sa akin, yung drive ko talaga is bigger than myself, is bigger than anything else. Parang, kaya nga minsan parang, sinasabi nyo relax. Pero pag iniisip ko yung goal ko nga, imposible pa eh. Pero yung ginagawa ko, ganito. Kaya sa totoo lang, may mga, aminado ako, may mga times na napapabayaan ko yung ibang bagay, especially rest, yung mga, kasi try ko pagsabayan. Pero, it's always bigger than myself. Kaya ganun yung pagmamadali ko. So, I'm just, siguro, gusto ko lang na, pag dumating yung araw na, let's say, matapos lahat or tumanda ako with my family, ganun. Yung parang masasabi ko na, uy, ginawa ko lahat. Wala akong pagsisisihan, hindi ako nagkaroon ng what ifs, nagkamali man ako, pero I had to experience it. Kasi, yun yung buhay eh. Ganun talaga. Parang gusto kong ma-experience umiyak, gusto kong ma-experience magkamali, gusto kong ma-experience mapahiya, sa ganun, parang in the future, parang mababalikan ko siya, maituturo ko na ito yung buhay ko, ito yung journey ko. Kung hindi man ako yung parang mag-succeed, maipasa ko pa siya. So parang ganun ko siya nakikita as life. May tanong ako last sa'yo. Yan na. So, at our age, kasi ganito tayo, medyo carry pa yung isip natin. Pero,
siguro in the future, let's say mga 40 or 30, I don't know, if magpapamilya ka. Pero sa tingin mo, ba, let's say, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa mindset mo and everything, pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, Yan na. anong klaseng ama ka or anong sa tingin mo na yung paano mo siya aalagaan? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Parang gano'n. Yan na. Kasi knowing na parang hindi ka lumaki ka sa isang broken family. Yes. Kasi yun yung lagi, meron akong kaklase dati na never niya daw papatawaran yung tatay niya pag nakita niya. Pero paano pag kapag hindi mo kasi pinatawad, parang ang hirap maging tatay din. Yun. So, ikaw, paano pag nagkaanak ka na ng sarili mo? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Paano ka tatayo beside him? Parang. Yan na. Ako, pag nagkaanak ako, ang gusto ko lang naman, hindi niya makuha yung stress na nakukuha ko. Oo, yun yung sabi ko na nga. Yung para niya. bang Yung naranasan niya. ano na talaga no? Hindi kasi talaga, pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since, naging mahirap sa akin kunin para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, Uy, shit. paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan lahat. Hindi niya kailangan na-experience yung kahirap, yung trauma. Yung pamamanipulate. Kala ng mga tao, porket lalaki ka, hindi ka na mamanipulate. Hindi ka na abuso. Pero yun, gusto ko lang na magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi niya kailangan intindihin kung ano yung, hindi niya kailangan intindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko i-teach, pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun yung sa akin. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Kasi binibear ko lahat para in the future. Alam mo yun? For sure naman makita ng bata na or yung family ko na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga bibigay yung full attention ko. Siguro pag nagka-family ako, doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Kasi gusto ko lang na normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata and sa magulang without having them to force it. Give them what they need and malagaan ko lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi naman, well, minsan may pagka-fancy rin, gano'n. Pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi niya na kailangan malaman lahat. Every bit of higdaan ko. Hindi niya kailangan matrauma agad. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking, siguro, kasi sabi ko, malayo sa kung ano yung personality ko at kinalakihan ko. Ayun. Kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Kasi, sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero, wala yung buhay, ito yung pinili para sa akin Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative traits ko.
Ako, gusto ko sabihin, I don't know, pero cringy man. Proud ako sa narating mo. Parang, I mean, it's not a very easy road. Pero regardless man kung ano yung nafe-feel mo, kung may mga negative ka man nagagawa, kahit ako, I'd be honest, may mga bagay na naiinis ako na mga ginagawa mo. For sure, ikaw rin, may mga bagay na naiinis na. Pero, knowing your story, knowing na ilang taon tayo magkakasama, so sabihin na proud ako sa mga naging decisions mo and proud ako na tumatayo ka sa sarili mo pa. Regardless kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Yun lang. And, yeah, pero uulitin ko, mag-relax ka lang. Kasi, Monday, we run out of time. Di ko kasama eh. Ako, what's na ako. So, with all that, meron ka bang short bio for the listeners about the use of time? Siguro huwag na sayawin sa huwag na sayawin. Ako, wala akong masasabi na feeling kong syempre lagi nilang ma-apply sa buhay nila. Pero yun, totoo yun, do what works for you eh. Kasi hindi mo naman mapipilit lahat yan. Yung sa akin lang, siguro yung based on my experiences. Syempre, katulad dun sa akin, gusto ko laging sino-force yung sarili ko well, that's not a good thing, pero siguro kung kaya nila gawin yung mga bagay na gusto nila nang medyo mas mabilis, gawin na nila. Kasi kung ayaw nila magkaroon ng regrets, or at least if gusto talaga nila may mag-change sa buhay nila, you have to take risk. And it's okay na magkamali. It's okay na yun nga, sabi ko, minsan okay lang, mapapahiya ka, sasagot ka or what. Minsan, may mga ganun talaga eh. Ako, hindi ako proud sa mga ginagawa ko palagi. Hindi rin ako masaya sa mga pagkakamali ko. Pero what matters is, for me, natuto ako dun sa experience ko na yun. Kung ano man ako doon, malayong-malayo na ako sa kung ano ko ngayon. Yun yung pinipili ko everyday is I always choose to be better. And hindi mawawala sa akin yung commitment na yun. Kung hindi man ganun kabilis for the others, sa totoo lang, ang makapagsabi lang nun is ako rin. Kasi yun nga, sabi ko, may listahan nga ako ng goals ko eh. May mga times lang na talaga, syempre, hindi mo kaya lahat gawin. Pero it's okay. Yung pacing, ikaw din makapagsabi niyan. Yun lang. Importante, kahit pa paano, tayo eh. Alive tayo eh. Importante, nakakain tayo ng gusto natin. Or kahit kung hindi man. Alam mo yun, ang importante, nakakahinga, nakakaano. At kahit pa paano, with that, parang, yung nakaka-survive ka palang everyday, okay na ako dun. And nakikita mong may reason pa para tumawa. Kahit buong araw mo or buong week mo or a month mo, bagsak na. Basta may reason para kahit pa paano maging masaya ng konti. Huwag natin i-take for granted lahat. Yun. Lalo na yung mga family natin. Thank you so much everyone. Thank you for listening to our podcast. We hope na marami kayong natutunan sa mga na-share namin, especially sa story ni Josh for today. And ayun, thank you for listening sa pieces ng aming life na we hope na-inspire namin kayo, or at least may nakuha kayong aral na ma-apply nyo rin sa inyong mga buhay. And ayun, this is Time First. Maraming salamat po. Alright, so Time First episode 10, Getting It Right, mula kay Josh Callen, dito nga po sa podcast ng ating Mahalima SB19, dito nga po sa Spotify. O yun, so grabe yung istorya ni Josh, no? Lalo na itong about sa kanyang family, about sa kanyang mama at papa, no? So yun, no, nasabi ko, no, pwede naman tayo magpatawad. Lahat naman nagpapatawad.
'di ba? Pero yung makakalimutan yung ginawa, no? So, yun yung parang hindi mahirap gawin, yung makalimutan. Lalo na sobrang sobrang kakaiba yung ginawa. So, sobrang napakalaki ng nagawang kasalanan, no? So, yun nga. So, patawarin natin, no? Yun, andun na yun. Pero yung makakalimutan, mahirap kalimutan. Ganun, no? Diba? So, nakakano, no? Kasi, Josh, nakita kong umiyak. Actually, hindi lang isang beses dito eh. Kasi, hindi lang isang beses or hindi lang dito, no? So, marami na rin, no? Syempre, sa tagal ko na rin na naggagawa ng content about SB19. So, lahat naman sila nakita ko na ng ganito. So, na-shock lang ako na ganito. Parang, nakakadamay eh. Nakakadamay talaga. Hindi ka pa pwede. Siyempre, ako, pag nanonood kasi ako ng mga ganito, talaga nakapokus ako. Talagang pinakikinggan ko kung ano ba talaga yung mga sinasabi, 'di ba? Kung ano yung, 'di ba? Kung ano yung pinaka-topic, kaya na aminado ako, nadala ko kay Josh na yun. Muntik na rin, no? Na-control lang natin. Okay? So yun mga Madam Sir, maraming salamat muli sa panonood sa aking video upload na to. So, thank you so much sa mga mula pa kanina na nagsimula yung video hanggang sa ngayon ay nandito. So, thank you so much po sa inyo. Okay, so kita-kits ulit tayo sa mga susunod na upload. And then, once again, Dog QTV na muli nagsasabing ingat kayo palagi. God bless all, keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, so once again, Dog QTV and peace. I'm out. Yeah, thank you so much. Bye-bye.